seta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yeah! Welcome sa isa na namang episode. Well, hindi siya isa na namang episode. Hindi lang siya basta isa. Dahil special to. Marami kaming, hindi naman marami rin. Pero special ang aming history nitong kakwentuhan ko ngayon. So, yeah. Pag-usapan natin pare. Salamat sa pagpapa-unlock pare. So, walang iba kundi si Delo yo. Yun. Salamat. Tangina na. Kamusta ka na pare? Ayos lang ito ginagawa na yung retirement plan. Alam mo yun? Retirement plan? Retirement plan natin sa sa Battle MC yun. So ano ba? Pag nagtatanong talaga sa akin, anong ginagawa mo ngayon? Ito na yung retirement plan. So, kumbaga, sinasabi mong officially retired ka na sa battle rap. Yep, and baka soon na, buwan na lang sa rap na rin. Bakit? Nasa point na ako ng mas nag-enjoy na ang audience, then napapagod na magsulat. Siguro susulat pa isa-isa. Once a year, mga ganun. Ganun na lang, no? Pare, alam mo, bilang rapper, o nagsusulat ng rap, hip-hop na kanta, iba yung pag-consume sa atin nun no? Hindi, iba ewan ko, iba yung pakiramdam, iba yung kapag gumagawa ka ng music, iba kapag lyrics, at iba kapag hip-hop. Kaya ako sinasabi na iba kapag hip-hop dahil syempre nakagawa rin ako ng hindi rap, ng hindi hip-hop, pero iba ang pagiging OC sa lyrics ng hip-hop para sa akin. Akala ko ako lang yung medyo maarte pagdating sa rap. Kasi ikukumpara natin yan ng mga Ogie Alcacid, mga Ariel Rivera. Una-una sa lyrics sa content, sila pwede sila mag-ulit yung first verse, ulitin nila second verse, third verse. Oo, ganun, no? Ay, hindi. Yung rhyming nga, hindi natin pwedeng ulitin Yes. Tsaka, kumbaga, hindi naman sa ini-small natin yung ganung style, di ba? Pero, mas, parang kahit simple lang yung lyrics, lalo na sa mga, kunwari, ballad, ewan ko, ibang tugtugan, ibang genre. Kasi mas nagfo-focus sa melody, sa overall music, di ba? Pagdating sa rap kasi, ang pinakabala mo, ang pinakasandata mo yung lyrics mo Content. Di ba? So, iba yung attention to detail pagdating sa pagsusulat na Kaya naintindihan kita kung ba't mo sinasabi na baka tumigil ka na magsulat ng rap dahil bago rin ako mag-migrate. Yun na rin yung nasa isip ko parang tangina, sobrang dami ko na nasabi. Parang pwede na akong tumahimik. Okay na yun, Chong. Pero dati, nung sinisimulan mo yan, nung sinisimulan ko to, nakafocus ako na, hindi, magrarap ako hanggang mamatay. Ganun Yeah. Pero hindi pala talaga. Pero hindi mahirap magsalita ng tapos, pare. Sigurado, susulat ka pa rin. Pero yun na nga, hindi na siguro kasing urgent ng dati na parang may kailangan kapatunayan. Yan. Saka na rin, hindi iba na rin yung kwento mo, hindi na tutungkol sa kung paano ka nag-struggle sa rap. Tapos na yun Tangina, ilang taon mo nang kinukwento yun. So, pagdating dyan, sabi mo na ang usual na topic is yung struggle sa rap. Kasi hindi naman lahat ng MC ganun di ba? Hindi mo hindi siya staple na topic sa rap music. Pero since yun yung una mong sinabi, ibig sabihin sa'yo, malaking bagay yung ganun content sa lyrics, no? Bakit yun ang usual topic na tingin mo?
Ano ba yun? Dahil sa tondo ba yun? O... Siguro struggle sa rap, yung iba, kasama ako, kaya ako tinatalakay madalas yung content ng kanta ko yun kasi parang nakikita ko na yun yung strength ko. Syempre, Yeah. pagdating sa rap, kailangan ang sabihin mo yung totoo, yung Yeah. tungkol sa'yo. Kaya Uh-huh. nga hindi tayo nagpapasulat ng rap sa iba eh. So, bakit ko ikukwento yung tungkol sa problema ko sa, halimbawa, problema ko sa gang, kung hindi naman ako na-involve sa gang. Yeah. So Yeah. ang strength ko sa lyrics is yung struggle ko sa rap kasi dati talaga ang hirap makapasok sa rap, ang hirap magkapangalan or mismo ang hirap gumawa ng rap music dati. Yeah. Actually, Kahit hanggang ngayon naman masanay ka na lang, di ba? Pero para oo. sa isang tao na magsisimula ngayon, I'm sure hindi rin madali. Yeah. Oo, oo. Talaga. So yun, ano ba, masasabi mo sa tondo, ano siya, isa sa mga madalas na topic ng tondo hip-hop yun. Oo, oo. Then related struggle sa rap, then related siya sa masa sa pagiging bihira wala pa akong kilalang mayamang rapper. Yung nag-rap sa tondo na mayaman kaagad eh. Kasi alam mo naman tondo din talaga nasa gang sila din. Yun kasama yung struggle dahil syempre pag wala kang studio, pag wala kang kahit anong gamit, struggle ka na kaagad, hassle pagad. So yung kasama yun, makikirecord ka pa since tondo, wala talaga bihira may studio. So kami sa tondo, hindi namin alam kung saan kami magre-record. Dayo pa kami Las Piñas, dayo pa kami laging south Parañaque para may mga studio. Sino mga dinadayuhan nyo sa South? Sa akin una-una si Black Sheep, Gulpe, si Alp. Yeah. Siya kaya ko sila nakilala rin sa online lang. Tapos pinapag-record niya ako dati, minsan libre pa nga eh. Aha. Pag talagang walang-wala. Aha. Kompleto silang tatlo ron. Tapos sa Tondo si first time ko mag-record kailang Gab. Mhm. 3 kanta yun tapos hindi na naulit kasi budget nga, problema sa budget. Pero teka, napunta kagad tayo sa usapang rap eh. Sa totoo, gusto ko tang kamustahin pare muna sa buhay. So, kamusta na pare? Kailan ka ba nag-migrate? Magkasunod tayo, alam ko eh. Nauna ka no? Hindi ko alam kasi siyempre pag magma-migrate ka, nung nag-migrate kasi kami rito, yung utak ko wala na sa ibang bagay eh. Yeah. Naka-prepared ako dun sa para kumbaga sa video game, naka-prepared ako dun sa pagkapundot ko ng start, ano yung bubungad sa akin, ano yung gagawin ko. Nandun so hindi ko na malayan kahit yung mga sa flip top, hindi ako naging updated siguro a year. Yeah. Parang after nung pandemic, kasi ang kwento talaga nun, pumupunta kami rito bago pa yung pandemic, andito namamasyal lang, nagugustuhan ko magstay rito pero wala pa sa isip ko yung magstay na dito na talaga manirahan. Teka, saan ba yan? Saan ba sakto kayo? California. Saan sa Cali kayo? County. OC. Ang OC ay bandang LA. ang Huntington Beach ba? OC yan? Yun. Nakapasyal na ako dyan. Huntington Beach. Okay. So, diyan kayo lagi tumutuloy. Dito, malapit kami sa Disneyland, Anaheim. Okay. 5 minutes away yun. Okay. Tapos, pandemic, dun ako masyadong sabi ko, wala na, parang napaka-fuck up nung nangyari nung pandemic. Yeah. Dun kami nag-decide na hanap tayo ng lugar na medyo kahit paano may laban tayo. Kasi nung pandemic talagang naging pakiramdam namin useless kami sa bahay, hindi kami makalabas, hindi kami makabiling pagkain. Bawal daw lumabas para bumiling pagkain. Yeah. Pero wala namang nag-iikot-ikot para makabili. So anong gagawin namin? Tapos darating sa yung mga relief goods sa pagkain, mga sardinas na ngayon ko lang nadinig yung pangalan. Tapos expired pa yung iba. Hindi ko alam eh. Yeah. So, actually, yung pandemic din, yun yung parang turning point namin ng pamilya. Kasi nga nakita natin kung paano tayo parang i-handle. Oo parang tangina, pinabayaan lang tayo. At magkano yung tax na binabaya? Hindi natin sinusumbat pero yun nga dapat yung pinangahawakan natin na
Yeah. Hindi na kami humihingi ng sobra. Kumbaga sa oras ng nakagipitan, maramdaman lang namin na may kakampi tayo. Pero wala. Yeah. Hindi tayo pababayaan, di ba? Pero yun na nga. So okay. Kailan ba kayo dumating dyan? 2021, November. Puta, nauna kayo. Nauna kayo. Ano ako, April 2023 kami. Oh. So, kailan kayo nagsimula magprepara? Eto pare, madalas gusto ko rin talaga mapag-usapan to dahil may mga tropa tayo sa Pilipinas na syempre minsan napapaisip din na tangina, parang gustong umalis. Pero wala silang idea kung paano, di ba? So, maganda rin na at least alam nila kung paano yung pinagdaanan natin o yung mindset o kung ano pa mang detalye, mas mabigyan sila ng option, no? So paano niyo sinimulan? Alam ko hindi to first na parang migration nyo, di ba? Dati nag-Middle East kayo. Oo. So ano to, second? Hindi, yung nag-Middle East, nag-work ako noon as a graphic artist sa Saudi. Ako lang. Hindi pamilya to. Oo. Tapos, okay. napauwi nga ako nun dahil sa flip top. Yeah. Yun. Tapos, medyo nagdalawang isip pa akong umalis ng Pilipinas noon. Teka, okay. So, nung nag-battle tayo, based ka na sa Pilipinas noon o taga Middle East ka pa noon? Bala ko pang bumalik. Okay. Ano yun, nagbakasyon ka lang? Oo. Ang kulit, no? Oo, tapos, after ng battle natin, wala parang alam mo, parang normal na event lang sa akin. After ng battle, okay lang. Di nakalimutan ko na, balik sa normal na buhay. Yeah. Tapos wala pa rin plano na magkaroon ng rap career o ano. Hanggang once na nag-aabang kami ni Santo, nila Zik ng jeep. Meron nakaangkas sa jeep. Sigaw siya na sigaw, kala namin away. Sinisigawan niya pala kami. Ikaw yung napanood ko sa YouTube, ikaw yung lumaban, ikaw. Tapos, nung malayo na siya, sa kanya naalala yung pangalan ko, siguro. Yeah. Delo, ikaw yun. So, doon kami nagkatinginan. Tapos sabi namin, ano nangyari? Kumakalat yung video. Sabi na, nagva-viral yung video. Tapos, saka ko chinek. Hindi ko chinek eh. Kasi wala akong idea eh. Saka ko chinek. Tapos, saka ko, ang daming sunod-sunod na yun sa Facebook. Nung chinek mo, pare, naalala mo kung gaano kadaming views na? Hindi kasi ang hirap malaman ng views, pero nasa 900 something, 800,000. Putang ina, ang dami, mag-1 milyon na yun. Oo nga. Tapos ano yun 'di ba, dalawang video pa dati, part 1, part 2 eh. So syempre yung 900, yun yung part 1. Tapos sabi ko, sabi ko maraming views, pero wala akong idea na ano to, something big tong mangyayari. Wala maraming views, maraming Tapos hanggang sa yun na nga, biglang umiingay na nga tayo social media. Kasabay natin yung social media umuusbong eh. Yeah, medyo. So yun, tapos biglang may mga nagme-message sa event. Hindi ko pa nga alam paano papresyohan yun eh. 300 or 50. Kasi ang per day ko sa opisina 300 eh. So binibigay ko lang 350. Mga ganun. Inaano ko ulit. Sige, dali. Mabalik tayo doon sa paglipat niyo muna. Mamaya natin pag-usapan yung rap. Sige. So, paano nangyari? Nagsimula kayo mag-asikaso kailan? Nandito na kami. Pumunta kayo, okay, fuck. Kasi kami, tourist. Siyempre, kung ako lang mag-isa, okay lang akong sumugal. Yeah. Kaya lang sabi ko, may 3 anak kong kasama sa misis ko eh. So kailangan lahat ng hakbang ko sigurado. Sabi ko, punta muna tayo ron. Siguraduhin namin na yung gandang nakikita namin nung unang pumunta kami dito sa US, dapat ganun pa rin. Dahil kung nag-pandemic eh, kung pati sila nagkakandaleche-leche na, wag na. Okay. Ibang yan, ni lugar, tapos hindi rin natin alam gano'n. Mahirap. Pagdating dito, kinapa namin. Parang walang nangyari. Pinagtawanan yung face mask namin. Oo nga. Airport kasi may face mask eh. Nakakahiya. Tangina, no? Okay. Tapos, free vaccine. Anytime dumaan ka lang Target o free. Pwede ka mag-drive-thru. Ang galing. Tapos yung mga in-laws ko rito, may nakukuha silang pera
Yeah. Diretso sa ATM. Hindi mo na kailangan pumila, hindi mo na Ano yan eh, kailangan no? Buwanan yan eh, no? buwanan. Oo, oo. Hindi mo na kailangan pumila, hindi mo na kailangang magsabi na kung ano-ano. Basta social number mo, diretso ATM mo. Sabi ko, ang galing. Doon ko na-realize na, tangina ginagago tayo sa Pilipinas. Sabi ko, hindi natin marirealize, hindi natin makikita yun kung hindi tayo umalis ng Pilipinas. Kung hindi ka, alam mo yun, kung hindi ka namulat sa ibang lugar, hindi mo malalaman na Oo. makukontento ka na lang eh. Kala mo Yeah. okay lang yun. Yeah. So yun, tapos, nag-aral na ako rito kasi nag-ayos na kami ng papel, petition, working visa, Okay. na ngayon nag-aantay na lang ng citizenship, mga ganon. Mhm. Kasi ang first dream job ko din talaga nandito. Game designer. Wow, so yan, nakuha mo siya? Yun ang tinitake ko ngayon, animation. Kumbaga estudyante ka pa rin. Estudyante pa rin kasi kailangan ko Okay. siguro 1 year pa. Kailangan kong tapusin yun para may laban ako pag nag-apply. Yeah. Yun talaga, yung mga GTA, yung mga Fallout. Solid, no? Yun ang talaga, bata pa lang ako, parang 8, 9 years old, 10 years old. Yun na talaga gusto ko. Comics, saka yun. Basta gusto ko related sa gumagawa ng superhero o character. Solid, tang ina. Kailan ang graduation mo? Next year, sana. Medyo madugo eh. Bawat Ina. pasado, pinagpapasalamat ko eh, medyo madugo. Good luck, pare. Pero ngayon, working student ka. Hindi, student lang Full-time, ako. Okay. Fuck, solid, Para talagang mahirap eh. Kailangan mag-focus talaga sa pagiging estudyante. Yeah. Hindi rin biro yung course na tinitake up mo, no? Tang ina. At ang maganda lang talaga rito, hindi ka mahihiya na kahit na 40 plus years old na ako, pumapasok ako. Minsan mga kabarkada ko sa school, mga kaedad lang ng anak ko eh. Pero baliwala sa kanila. Meron Yeah. din mas matatanda pa sa akin. Baliwala, sabi ko wala silang discrimination sa ganun sa edad or ano. Oo. Iba nga, maraming maliliit na kaibahan ng kultura pagdating sa North America kumpara sa atin sa Pinas eh, no? Mhm. Ganon. So ganun pala ginawa mo, pare. Pumunta kayo dyan, tapos dyan yung inayos. Ah. Kasi bihira ako nakakarinig ng ganun. Usually, nag-aayos sa Pilipinas. Pero okay, astig na pwede pala Ang yung ganun, maganda no? naman kasi rito, andito na yung mga in-laws ko. Kumbaga yung pamilya ng misis ko, naka-petition na talaga rito. Yeah. Hindi lang talaga siya na-petition dahil naging mag-asawa kami. Yeah. Pero andito na halos lahat ng mga lahi nila. Kaya nakatulong yun na medyo gumaan kami unang-una sa bahay. Meron na kaming tinutuluyan kagad. Merong nag-guide sa amin na ganito gawin nyo, na ganito. Lalo na may mga bata kami. So, Gabay, malaking no? factor yun. Totoo yun, pare. Ganyan din ako dahil nung dumating kami dito, tumuloy kami sa pamilya na utol ko. So, ganun din, pare, di ba? Kumbaga, imbis na mangangapa ka, meron ng mag-guide sa'yo, yung may mga pagkakamali ka na may iwasan na kagad, di ba? So, okay nga na ganun. No? So, kaya pala sinasabi mo sa akin nung huli tayong, basta nung nag-chat tayo recently na nilalabas mo na yung mga dati mong kanta. Oo, Yung mga nare-release ko para ngayon. magpahinga ka na. Oo. Mga 2 years old, 2 years ago ko pa natapos, 3 years ago. So ilan pa ang nakatago? Siguro may mga pa eh, kulang-kulang 10 na lang. Mga sila eh, unmastered. Kaya kailangan ko mong i-master lahat saka ko ilalabas. Tangina, no. Tapos may nakita ko story mo kahapon nata, jumajump kasi sa banda, no? Meron ditong parang Filipino bar. Yeah. Parang tropa rin naman yung tropa yung tumugtog. Tapos naisipan namin isaw, sisig, alam mo naman. Tapos beer. Papunta kami. Tapos wala akong plano mag-jam. Naka-short nga lang ako. Tapos yun, nakita niya ako, nag-jam kami. Tapos masaya naman. Puro Pinoy. So, kinanta ko. Kumanap ka ng pangit. Kamusta ang mga Pilipino dyan kapag nakikita ka? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero grateful naman ako na maraming nakakakilala sa Pilipinas. Pero iba rin yung pakiramdam pag natatrato ka ng normal. As in,
Masaya ako pag may nagpapapicture sa Pilipinas, walang problema ron. Pero dito, iba rin yung trato. Parang alam mo yun, bumabalik ako sa dating ako. Na ano? Bumabalik ako yung hindi ko kailangan mag-cut ng line sa Jollibee dahil si Idol to na nakakahiya doon sa mga nauna. Minsan matatanda pa yung mga nasisingitan ko. Yung parang Pero syempre kapag binigyan ka ng ganong pagkakataon, mauuna ka talaga. Wala akong choice kahit na ayoko. Pag hindi mo ginawa, yabang. Pag ginawa mo naman, yung ibang nasa likod, nakakaawa Lalo na pag hindi ako kilala. Sino ba yun? So parang, yun yung hindi mo matanggihan. Tapos, normal lang, sa basketball, lalo na basketball, ayoko kasi nung hindi ako binabantayan kasi idol yan May starstruck ka. Putang ina, gusto kong pakita yung mga moves ko, ayaw mong bantayan. Yun, dito medyo okay. Lalo na pag hindi, lalong local dito lumaki. Hindi kilala yung flip top. Masaya rin, kumbaga ibang mundo. Kumbaga, na-enjoy mo pa rin yung konti, pero hindi ka nasasakal, no? Oo. May sapat na kalayaan din. Kasi mahirap na encounter ko maraming beses sa mall, Siyempre, kami mag-asawa, hindi namin maiiwasan magtalo. Magkaaway kami sa mall. Nagtatalo Tapos may papapicture sa'yo, no? Magpapapicture. Tangina yung ngiti ko. Hindi ko alam kung paano akong ngingiti ng matamis. Alam mo yun, na hindi mo naman pwedeng tanggihan. Yeah. Ang kulit na ina. Tapos yun, mabalik na tayo ngayon sa rap. Kanina, nung nagano tayo, no? Sa flip top, no? Simula nung flip top. Tangina. Sabi mo, yung sa jeep, meron bumabati sa'yo, gano'n. So, doon nagsimula. Yun yung parang realization mo. Tapos, nag-decide ka na okay, tangina, hindi ako babalik sa Middle East, mapapaka-rapper ako, gano'n. Tapos, kumuha pa akong side job, graphic artist. Subukan ko na sa gabi na may event para may day job pa rin. May day job para kahit papaano makuha yung lumapit kasi ang sahod sa Middle East $1,200. So, tas kalahati lang halos sa event nakukuha Yeah. So, para kahit papaano lumapit. Kaya lang, nung nagtatrabaho ako sa nagtrabaho ako sa marketing ng school, ang daming mga estudyante sa office namin. Nagpapapicture, college, high school. So, bawal sa aming staff na communicate o makipag-interact sa mga student Lalo na sa babae, tas lalaki ako So, forced resignation ang kinahantungan ko nun. Dahil, wala nagte-take ako ng picture sa isang event nila. Wala, nagtatayuan lahat, nagpupuntahan sa akin sa likod. So, sabi ko, wala. Parang ang hirap kumilos. Tas, nung at that time, meron sa akin nag-guide. Hindi ko pa manager yon. Gina-guide niya ako na sinasabi niya, mag-ano ka na rin kasi, mag-resign ka na, mag-full-time ka na sa music. Tapos, tutulungan ka namin kahit paano yung mga sideline, yung mga ring back tone, mga ganun sabi niya. Kahit paano, mapunan mo yung sweldo mo dyan sa day job mo. Sabi. Tinutulungan nila ako. So, yun. So, 2010 yun nangyari? 2010. 2011 hanggang 2012. Kasi pare, alam mo, noong 2010, isa kayo sa mga una kong narinig na mga bumitaw sa day job para mag full-time rapper. Tapos nakikita ko rin nung time na yon, ikaw, si Target, si Zaito, putang dami yung gig. Gig kayo ng gig. So, wala. Kumbaga, ako, nung time na yon, syempre iniisip ko lang, tangina, kumikita na malaki itong mga to. Kasi unang-una, gig ng gig. Pangalawa, puta syempre, kakaputok lang ng flip top noon. So, kahit paano, may demand, mapepresyohan nyo na maayos, alam mo yun, yung mga ganung bagay. Tapos ngayon, na pinag-uusapan natin to, yan yung sinasabi mo na parang kailangan mo punan yung, kumbaga sinusubukan mo, pantayan yung sahod mo sa, saan ba? Dubai ba? Riyadh. Riyadh, okay. Sinusubukan mo pantayan yung sahod mo sa Riyadh ng rap money. Oo. So, gaano kahirap? Mahirap kasi hindi rin kami marunong magpresyo sa sarili. Yeah, mahirap talaga yan. Yung 1,000 nun, hiyang-hiya pa akong humingi ng TF.
Yeah. Nung nangyari, na-stuck ako sa 1,000. Ako pa, sagot ko pa taxi noon ah. Muntinlupa, nagto-200 akong taxi papunta dahil traffic. So, yun eh. So, kaya kami nakikita mo kami nag-aaraw-araw ng gig. Kasi ako, yun eh, siguro 700, 800 lang nakukuha ko per day. So, Yeah. sa isang linggo, kung 5 days, nasa 4,000 lang. Oo. Tapos, doon ako naka-realize na taasan ko kaya. Kasi Okay. napansin ko, kinuha ko nung barangay na to eh. Tapos, kinabukasan, yung tabing barangay yung kumuha sa akin eh. Tapos, Okay. after 1 week, nung nakuha na nila ako lahat, hindi na nila ako pinapansin. Hindi na ako umuulit sa barangay nila. Okay. So, naisip ko na, ganun lang pala, isang beses lang pala nila ako i-invite. Ba't di ko pa itaas? Okay. Kasi ganun din. Ngayon, kung gusto nyo talaga mapunta dyan, pag-ipunan nyo. Wala kasing alam mo parang wala man lang effort na, uy, 800 lang yan si Delo eh. Bakas-bakas tayo, nandito na yan. Oo. Yun lang. So, kaya nangyayari, yung setup din, wala ring effort. Yeah. Karaoke lang, mga Tambay lang. Oo. Tambay lang ang dating, no? Tambay lang ang dating. So, sabi ko, itaas ko kaya. Ginawa kong 4,000. Mhm. Kumonte, siguro yung dating araw-araw naging once a week. Mga Pero di ka 4 beses pagod. sa linggo. Pero hindi na ako pagod. Tas ganun pa rin. Mhm. Tapos parang naramdaman ko nagkaroon ako ng market value. Kasi nung una Yeah. parang wala akong ka-value. Tangina, kahit sinong kakain silang pamilya sa McDo, 800 yung gagastusin nila, ibigay na lang nila sa akin, kasama nila ako. Oo, Parang magra-rap ka na para sa Magra-rap kanila. ako sa sala nila, no? Parang Yun ang mga ganun. venue mo, no? Sala ng Meron meron eh. Pagdating namin dun, ang daming tao, mga kapitbahay, sa sala. Tapos parang, sabi kasi niya, party. Hindi ko naman alam na party lang sa bahay nila. May Putang mga ina, no? karaoke. Medyo ginanong ka rin pala nila, no? Tang ina. Kasi wala akong kaalam-alam eh. Nung nalaman ko Ah, yun, nag-aralan ko. Sabi ko, kailangan parehas masaya. Long term ang tinitingnan ko eh. yeah. Kailangan yung nangyari sa akin, mapagmamalaki ko in the future or masasama ko sa resume ko. Yeah. So gaano katagal bago mo inangat yung presyo mo? After nung laban namin ni Target, yun, medyo inangat ko na. Naramdaman mo na. Nararamdaman ko na. Kaya yung interval nung laban ko kay Target, then Shea, halos ilang buwan eh. Kailan ba kayo ni Shea? Alam ko, Shea, December? Okay. Sa Ka-Freddy's. Ka-Freddy's sa Hindi Cavite? pala. Hindi, ito yung sa may tapat ng bumbero sa Makati. Oh, Quantum. Ayun, Quantum. Anniversary? Ay, hindi. Fuck. Parang, oo, ang stage natin, sa labas ang performance, ang Oo. battle sa loob. Anniversary Oo, nga. tama. Oo, no? Anniversary nga yun. Naalala ko. Na nagkaroon ng gulo. Yun yung kumakanta kaming Squatter House. Tapos kala namin, nagsisigaw yung tao, nakataas yung kamay. Kala namin nag-e-enjoy. Yun pala. Yung shots fired pala sa likod. Oo. Nagkaroon ng konting aberya, no? Oo, yun nga yun. Tama. Sa Quantum, sa Makati. Unang anniv ba natin yun? Tingin ko una. Oo, una. Kasi naglaban ba tayo February, March? Hindi ko na matandaan, pero parang pangalawa tayo sa... April tayo. Pangalawang event tayo, di ba? Yeah, Una kayo yeah. ni Abra. Then Oo. pangalawa. Then sumunod Pasig yung kay Target. Yes. Unang Ahon. anib na Unang natin yun. ahon. Oo, tangina ng kulit. Unang anib, no? Dun lang tayo. Kasya tayo ron. Teka, Delo. Dali lang, Puta, akala ko kukuha ka na ng alak eh. Andyan lang yung ref. Malapit lang yun. Eto, since pinag-uusapan natin ng old school flip top, magbalik tanaw na tayo sa battle natin, Chong. Alam mo pare, sa ilang beses na nagkasama tayo, never natin na pag-usapan yun eh. Oo. So ngayon Pero, hindi ako nanonood ng mga battle ko eh. Yeah, ako rin. Sa akin eh. Pero,
nalalaman ko lang yung mga opinion lagi sa ibang tao. Yeah. Ako, at tanong ko sa'yo, pare, pagdating sa battle na yun, nung nalaman mong ako ang kalaban, syempre wala ka namang idea kung sino ako eh. Oo. Kumbaga, hindi pa tayo magkakilala dati, Wala, oo. magkaibang mundo tayo. Ano, nung nalaman mo, paano mo pinagandaan? Ano ang mga nalaman mo tungkol sa akin papunta sa battle? Yung nga ang bobo ko nun, parang hindi ko naisip mag-search sa internet. Yeah. So parang Ah, siguro dahil oh. sanay ako sa freestyle. Mhm. So nag-enjoy ako ito yung kalaban ko, nag-enjoy ako sa ganun. Pero parang advantage din pala, no, kung nag-research ako sa internet nun or tinanong ko man lang si Ari kung anong tunay yun na pangalan ni Batas or sino ba yun? Wala. Wala kang kahit anong background. So, ginawa mong 100% freestyle yun. Tulad nga ng sinasabi, hindi naman talaga yung freestyle. Kumbaga, meron akong mga pondo sa utak, pero hindi siya nakakonstruct. Kumbaga yun, meron kang premeditated na mga scheme na mag-a-apply sa akin, tas gano'n na lang. Yun na yung ginamit mo. Tapos, kumpiyansa at lakas ng loob lang talaga yung bit-bit ko. Sabi ko, dapat magawa ko to. Dapat, yun ang una kong problema. Dapat maitawid ko to kahit sa performance. Hindi ako mahiya. Dapat maging okay, okay yung delivery. Yeah. Nung nalaman kong ikaw, pare, so, sabi nga ni Arik, sunod mong kalaban, pangalan niya Delo, ang grupo niya. So, tinanong ko, anong pangalan ng grupo? Yun nga, Squatter House tsaka Mongol Unit. Okay. Tiningnan ko yung mo. Pinakinggan ko yung album, mixtape. Ano ba? Yung, prototype ba? Hindi, Angel? Evolution. Yes. So, pinakinggan ko ng ilang beses yun. Tapos, yun lang eh. Wala na akong iba pang pwedeng malaman eh. 'Di ba? So, ako, personally, kanya majority na angle ko, ginamit ko na yung squatter dahil lang sa pangalan ng Squatter House, 'di ba? Pero wala ka naman akong idea talaga. Wala akong idea sa kahit ano. Alam ko lang pangalan ko, Delo. Naisip ko kung Delo lalaruin ko. Saan ko lalaruin yun? Oo nga. 'Di ba? Gasolina, parang tangina. Wala rin namang negative parang gasolina eh. Oo, parang hindi siya effective gamitin. So, yun lang yung pinaka tanginaya mo na. Sige, yun na yung kanya ganun yung material ganun. Tangina Pero may pare, may ka nun eh, no? May idea ka sa format ng flip top. Oo. Kasi bago magsimula ang flip top, may mga pinaparod na ako ibang liga. Pero hindi ko pa rin fully gets yung formula. More or less may idea ako. Alam ko na sila, pinaghahandaan nilang kalaban dahil kilala nila. Alam ko malabong puro freestyle yun dahil pagdating ng format na yun, nung narinig ko yung lyrics nila, parang putang ina. Oo, imposible yung freestyle yun eh, di ba? Pero no time na yun, medyo bago pa lang din yung format na yun. So, yun napaparod ko, konti pa lang din. Di ba? Iba ang pagkakatingin ko sa flip top. Alam ko na battle siya, pero kaya rin ako hindi ganun nag-research dahil ang freestyle nga yun sa akin, freestyle. Ang ko yung tatawagin kayo sa stage, papanik kayo, magbanatan, tira, tapos na. Yung ganun lang casual. Yeah. Hindi na yung katulad nun sa grind time yung nangyayari ngayon. So kaya rin, parang happy-go-lucky talaga yung dating ko nun. Sumusugod sa gera, hindi alam yung gagawin. So kailan ka nagbago ng approach? Masasabi bang binago mo? Kay Righteous One. Anong taon na si Righteous One nung nag-battle? Anong taon yun nung battle kayo? Sa na yun eh. B-side pero parang 2 beses ka na yata nag-isa buhay champ noon. Ganun. Ganung panahon isa buhay yun eh. Yung kay Righteous One, isa buhay. Ay. Kay Badang pala yung isa buhay. Kay Righteous, pero yun eh. Bago-bago lang yun.
mas ano na, bago ka na mag-retire. Oo, Medyo. nung mga panahon na yun, ano naman ako, nagsasawa na ako sa battle. Dahil ang dami din naman nagre-request sa tao. Kumbaga, iniiba ko na lang yung nag-explore ako. Subukan ko Yeah. kaya yung magsusulat ako. Tapos Righteous One. Subukan ko kaya yung aggressive, yung approach, theatrical. Kaya Kanino yun? kay Badang, kay ay sa yun medyo nagkakapa na ako. Tapos yung mga tao ayaw nila ng style ko. Sa isip-isip ko, ba't kayo nakikialam? Ini-enjoy ko nga yung battle, nag-explore ako. Kaya nung parang nagkakakontra na kami ng mga ayaw nila style ko, ito yung gusto ko dahil nag-enjoy pa ako. Sabi ko, tama na, tigil na natin tong Yeah. kagaguhan na to. Ano rin no, kahit ayaw mong tanggapin, kahit ayaw mong isipin, minsan talaga nakakasira din yung sinasabi Mm. ng mga tao sa iyo na yung kagaya nun, parang fuck, mga supporter mo yan mga fan mo yan Pero dahil medyo binago mo yung style mo, dahil nag-evolve ka di ba? Talagang sasabihin nila sa'yo, alam mo yun, papaabot nila sa'yo yung opinion nila na yun na parang tangina, mas alam nyo pa sa akin no? Yun nga, yun na parang minsan may magko-comment pa sa'yo o na ganito gawin mo, ganito. Sa isip ko, what the fuck? Isipin mo, natuto kayo, nalaman nyo yung rap battle dahil sa amin. Tapos ngayon kayo magsasabi sa amin kung ano gagawin. Parang hindi kami nagmamayabang, hindi kami pero kumbaga, pasahero kayo, driver kami, kapit lang kayo dyan, mag-enjoy tayo sa biyahe pare-parehas. Parang ganun. If ever man din na tingin nilang alam nila, ba't hindi nila gawin, di ba? Oo nga. Pwede silang, malaya sila maging rapper, battle MC, at sumubok umakyat papunta sa flip top. Di ba? Para din maintindihan nila. Oo, tapos may mga pa nga, comment na, si ganito, ang style niya, ganito. Ikaw, ang style mo, ganito. Kuhain mo na rin yung style niya para ikaw na lang yung idol ko. Sabi ko, hindi naman pinagbabawal umidol. Kahit idolin mo lahat yun. Oo. Parang minsan sobrang focus nila sa flip top. Salamat at sinusuportahan nila yung flip top. Pero minsan nakakalimutan nila yung tunay na mundo. Yeah. Masyado na silang umikot sa flip top. Na masama rin sa kanila yon. Yung nga sinasabi ko lagi. Masama rin sa kanila yung masyado silang nasa flip top. Yeah. O kahit anong bagay, no? Parang kahit anong bagay, music o kahit yung okay lang maging fan pero wag yung sobrang sobrang buong sarili mo na yung binigay mo Yeah. Tangina na. So, kaninong battle pinaka nag-enjoy ka? Yung iba-iba Yung sa atin, simulan ko sa atin, yung battle natin, nandun yung state of shock. Nandun yung, putang ina, ganito pala ito. Ganito pala yung nangyayari. Yung kalabang ko, ganun pala pwede niyang ibitaw lahat. Tapos kalug-kalug ng utak na ganito. So, teka, bago mo tuloy, naburat ka ba sa akin? Hindi. Naburat ako sa sarili ko Bakit? Yung nga, dahil sabi ko, ba't siya ginawa niyang mag-research? Ba't ikaw ginawa mong, kumapit ka sa format kahit konti lang idea ko? Ba't ako hindi ko ginawa? Parang ganun Pero pare, yung research ko nun, gagaya na sabi ko sa'yo kanina, yun na yun. Diba? Pangalan mo, Mongol Unit, Squatter House, tsaka Evolution. Yun na yun. At least, ikaw may ganun ka. Ako talaga yung nga, pumunta sa gera na mayabang pa yung lakad nung walang kadala-dala Naka-shorts at botas na. Oo Tapos, kaya lang, doon ko naman nalaman na doon sa battle natin, doon ko naman nalaman na may talo na ako Yeah. Nothing to lose na Yeah. Sabi ko, pwede ko nang gawin kahit Sumunod kay Target. Nag-enjoy din ako doon dahil rebat, doon ko na, una-una yung sayo, wala ako sa sarili. Kasi kasabay ng nagbabattle na tayo, naku-culture shock pa ako sa nangyayari. Sabi ko, paano naku-culture shock ka saan? Pag nasasalta ka, sumisigaw yung mga tao. Hindi ako sanay ng ganun Hindi pa nga ako nakakapag-perform sa stage kahit isang beses. So, yun yung panahon na, halimbawa, kumanta ako, nagpalakpakan yung tao. Yun yung panahon na matutulala ako Okay. So, ano pa kaya yung sa battle ako unang na-expose kaysa sa performance?
So yun, tapos pagtagal-tagal ko na lang na-enjoy. Yeah. Pagtagal-tagal, siguro mga ilang years din, saka sa akin nag-sink in na, o yun, yung battle na yun, doon ako na-introduce, doon nila ako nakilala. Tapos buti na lang, sumunod yung kay Target, nakakuha ako ng mga suporta, tapos nakilala ako sa Rebat, ganito. Tapos Yeah. sumunod yung kay Shei. Pero yung panalo-talo, hindi ko tinitingnan eh. Ang inaano ko noon, yung dinedevelop ko yung sarili ko eh. Kailangan hindi na ako mahiya. Kailangan mai-deliver ko na. Kailangan matuto na ako magmura sa kahit na wala akong personal na kaaway. Dahil pwede, kinakabit na yun sa art eh. Ikakabit yung pagmumura, hindi lang yun katulad ng basta minura mo eh. Yeah. Kinakabit mo siya sa art, hindi ka pwede magmura na sa love song. Oh, So dapat sa battle mo gagamitin yun. Then, yung diin. Yung diin. Diin. Tapos hindi ka basta-basta magmumura. Yeah. Kailangan mong i-rhyming, scheme, kailangan mo itugma yung mura mo. Hindi mo siya pwedeng basta murahin lang ng kung saan. Pwede mo siyang ipambungad, pero hindi mo siya pwedeng basta mura-murahin lang. So, art form ko pa rin siya nakikita. So, yun, sabi ko, kailangan ma-adapt ko lahat yun. Then, hanggang huling battle ko, kanino ba huli mo? Romano. Isa buhay din yun? Sa buhay. Yeah. Ayun. Tapos natalo ko. Hanggang doon natututo pa rin ako. Yeah. Na dapat ganito. Dapat hindi ako kampante sa line ko. Dapat wag ako mag-expect ng mahina o malakas yung line ko. Basta dapat consistent. Ang dami ko pa natututunan. Tangina, no? Pero ba't mo tinigil kung marami ka pa natututunan? Nararamdaman ko na nakakahiya na sa nakakalabang ko eh. Unang-una kay Sak eh. Una nag-prepare ako kay Badang. Tapos kay Sak, half lang. Kumbaga half cook. Dahil hindi ko na siya natuloy eh. Ang dami ko ng nasa GMA na ako noon. Oo nga pala, nag-script writer ka ba? Tama? Copywriter? Oo. Yun na yung nasa sacrifice na yung sulat ko sa battle. Yung preparasyon ko sa battle. Tapos, hindi ko naman pwedeng bitawan kahit alin doon. Flip top o dahil isa buhay yun eh. Tuloy-tuloy yun eh. O yung pangkuha ko ng breads. Yung GMA. So, sabi ko, tigil ko nilang flip top. And, nakita ko naman, okay naman yung mga bago. Yeah. So, magtutuloy-tuloy. Actually, kahit tumigil tayo sa flip top, pare, palakas lang sila ng palakas eh, di ba? Every year, para silang laging bagong liga eh. Yeah. Tsaka, yung mga bago ngayon, pare, ibang level din. Di ba? Parang putang ina. Okay na rin. Parang hindi na natin kailangan sumiksik doon. Oo. Saka, lalo na pag nakikita mo yung nakakaburat din yung nakikita mo yung comment na, sino yan? Hindi namin kilala yan. Gusto namin sa ganito. Parang lahat naman tayo eh. Dumaan sa sino yan. Oo. Dati, di ka rin naman nila kilala eh. Di ba? Ikaw, Looney, sino pa? Smaglas, si Target. Lahat yan. Sino yan? Tapos, biglang idol nila. Alam mo yun, sumarado yung utak nila sa ganun. So, ilang battles ka all in all sa flip top? Oo nga no, ikaw, si Target, si Shay. Pero alam ko lagpas 10. Pagkat kay Shay, kanino ka? Kial. Fuck, bumatil nga pala si Kial, no? Oo. Tuwan-tuwa rin ako doon. Yeah. Kasi si Kial, isa yan sa gustong-gusto kong sumulat. Yeah. Yung sulat niya, malalim na matalim, na masakit. Kaya gustong-gusto ko siya noon eh. Kaya alam mo yun lang din siguro advantage ng flip top MC tayo. Yung mga gusto mong makakita makasamang tao, nakikita mo na libre. Ando pa si Dirtbag. Yung laban yun ni Kial? Tectonics, no? Tectonics sa Katipunan. Tips, Kaya alam mo yun, sa halit na pipila ka, ayan grind time galing yan, galing yung US yan, Oo nga. Libre kamay, libre. Pagkatas kay Kial, kanino ka? Sino nga ba kay Kial? Yun lang. Si Saito Spade. Zaito tsaka Spade? Ito yung sabay. Sa may malapit sa GMA. Yung parang dalawang battle ka nun isang gabi? Oo.
Oh, Wala ka nun? alam ko, naalala ko yun. Yun yung laban ko kay Righteous One sa Timog. Ay, oo. Doon sa Oo. parang warehouse. Oo, Tapos oo. pumasok tayo sa isang bodega na, Napakainit, putang oo, ina, no? pero Walang bintana. ang astig nung dating sa akin nun, sabi ko parang ano tayo, underground na parang Oo. mga cartel tayo. Oh. Nandito tayo lahat. Pero ang init nga Ang nun. init. Biglang naalala ko nga, yung laban mo na kay Zaito, yun yung naka-blindfold ka. Oo. Tama. Yun. Sige. Kamusta naman yun? Dalawang battles sa isang gabi. Ano yun eh? Siyempre, freestyle. Isa ito, alam ko magpi-freestyle eh. Yeah. Tapos si Spade, sabi ko, kailangan itawid ko kay Spade. Na, nung panahon na yun, si Spade, ano siya eh, nagse-self-destruct siya sa battle. Nag-stumble siya eh. Tapos Yeah. doon siya doon Sabon. siya, Yung ba yung panahon ng pinalaman sa sabon? oo, Sa'yo ba yun? oo. Isipin mo pare, 2011 yung battle na yun. Tangina 2025 na yung pa rin ang gamit kay Pero ang lakas ni Spade na yun. Yeah, yeah. Isa siya sa nakikita ko lumalakas. Pero nung panahon na nga yun, ang nakikita ko sa kanyang weakness, sabi niya, pag siya nag-stumble, pag siya nawala sa sulat niya, nagse-self-destruct na siya eh. Hindi mo na siya kailangang banata na matitindi. Yeah. Kailangan mo na lang maitawid yung round mo. Talaga ganun ba? Hindi ko na-obserba Yun. na ganun. Ganun, Okay. hindi ko alam kung bakit, alam mo yung mata niya kumpara sa ngayon, yung mata niya dati, may mata pa siya na, bata pa siya na naiilang. Ba't ako nasa big stage? Ba't ganito? Okay. Kaya ang likot. Hindi katulad ng Goryong Talas na siya. Okay nga yung nagpalit siya ng pangalan. Yeah, yeah, yeah. Umiba rin yung approach niya sa ano. Parang ang lakas nila ni Sayad. Uh-huh. Tapos si Saito naman, pinilit ko mag-experiment na ayoko siyang tirahin. Gusto ko ano, makata sa makata. Ayoko siyang tirahin sa panlabas na anyo niya. Kaya ako nag-blindfold. Okay. Yun, Para yun ang hindi, punto. oo, para Okay. hindi ko siya makita, hindi ko mapansin yung kulay niya, yung itsura niya, lahat. Tapos, gusto kong mag-freestyle dahil freestyler siya eh. Gusto kong maging freestyle, pure freestyle. Kumukuha ako ng dapat keywords sa tao na hindi nakipag-cooperate yung mga tao. Oh, Isa lang okay. yung nakukuha ko, hindi siya nakipag-cooperate. So, nagpalit ako ng game plan nung kalagitnaan nun. Ewan ko, pero So, siguro ikaw ang pinakaunang bumatel ng dalawa sa isang gabi. Oo. Tangina. Galing nga, nagawa mo yun ah. Kasi ano eh, nasa stage na nga ako na enjoying ko na, experiment. Then, wala na ako pakialam matalo. Natalo mo na nga ako eh. Yun nga, Yeah. kumbaga sa sapatos, may gas-gas na yung sapatos ko. Hindi ko na tinitignan yun tuwing naglalakad ako. Ganun. Kaya, ano na ako nun, all out na talaga. Pagkatas nung, ano ba yun? Ahon ba yun? Hindi ko matandaan, pero Tingin ko parang, ahon yun, pare. 2-day event ba siya? hindi, one day. 2 Meron days lang yun, tayong Chong. 2 2 days days yun. Parang yung unang day yata, yung graffiti. Pero feeling ko 2-day event siya. Natatandaan ko, ano yata, Friday, graffiti lang sa labas, then performance. Hindi, Kasi Friday yung battle ko nun kay Righteous One. So 2-day event siya. Pero ikaw, same night mo binatel parehas. Oo. Putang ina, no? Lakas ah. Ahon nga siguro yun. 2-day event. O Ano tapos, pa yun? ha? Unang, ano ko yata yun? Unang TF. Yeah. Ahon, oo. Ahon, ah. O pagkatas nun, sino sunod mo? Saito. Sino nga ba yun? Righteous One na yata. Tangina. So, you Righteous One, sabi mo, isa buhay. Hindi pala isa buhay yun. Badang pala isa buhay. Righteous One, B-side, pero hindi kami kasali sa isa buhay. Anong taon yun? 2013? Parang, 2013 o 20... Unang isa buhay, ganun? Siguro. Tangina, no? Pero teka, hindi. Meron kang battle, nag-three-way kayo ni Looney tsaka ni Balakid eh. Anong taon yun? Ayun ang ahon. Ahon Sa San din Juan yun. Gym. San Juan Gym, anong taon yun? I-Google. 2012? 2013? Ano ba yan? Tumitingin ka sa kodigo? I-Google ko na kasi. Oo. Oo nga, no. Parang Tangina, 13 no? years ago. Alam mo pare, ngayon na pinagkukwentuhan natin yung mga ilang events na yan,
ang dami dyan mga hindi ko na alam mo yun, lumilipas ang ilang linggo, ilang buwan, hindi ko naiisip yung mga yan. Kunwari, yung event sa Timog na yung nagdalawang battles isang gabi, pare bihira ko na naiisip yung ano na yon, yung gabing yon. Oo, ako rin eh. Pag lang may mga yan, tulad niya, may mga kasabayan or Ah, MC ako na nakakausap, doon lang ako nakapag-flashback. yeah. Sarap din, pare. Yung battle pala namin ni Loonies, 2011. What? San Juan Gym? December 10, 2011. Ahon na yon. Philippine Conference Battle, Looney versus Delo. Ahon Ahon yun. 3. Ahon 3. So, Ahon 2, ano? Yung sa inyo ni Zaito? Paid to, siguro. Ah. Oo nga, no? Ganun nakatagal. Grabe. Stig, pare. Stig lang na... Hindi. July 2011 din yung... So, Yeah. putang ina, sa isang taon, dalawa yung dalawa kong kalaban. 2011 din yung... Ano. Ayun, pagdating nun, yung Ahon 3. Ahon 1, Delo target yan. Ahon 2, malamang yung sa Timog. Gusto ko isipin na yun. Dahil 2-day event yun eh. Yung kay Shei, yung nag-perform, yung may stage yung kay sa labas. Spade. Spade Hindi, Zaito. July 2 eh. Oo. Ang Ahon 1 natin, pare, mga June yan. Hindi pa December ang Ahon dati. December. Tingnan mo yung battle nyo ni Zaito. Ahon 2? Ahon 2, ito nga yung kasi lumabas sa akin sa Ahon 2, Harlem Andy G, Target 1 Lazy. Ito yung venue eh. Batas Righteous 1, Ahon. Yeah. Ahon 2. No? Hindi pa tayo December mag-ahon. Isipin mo nga, 'di ba, yung kumbaga yung history na yon na sinimulan natin. Tapos tingnan mo na kung anong ahon ngayon, pare. Kulit lang. So Ahon 3. Ahon 3, pare, 3-way battle. Anong kwento doon? Masaya ako noon eh kasi ako talaga tinitingnan ko si Looney noon, pinaka-supremacy sa Battle League noon. Yeah, una siya sa Tsaka yung kagaya nung kanina sinasabi mo, 'di ba? Unang nood sa iyo ng mga tao, unang nood sa akin ng mga tao. Sino ba 'yan, 'di ba? Kung meron mang isa sa atin na kilala na ng mga tao o mas kilala ng mga tao na, si Looney yun. Di ba? Siya na yun. May album na sila nun eh. Oo. May critical condition na kilala na siya sa Pinoy hip-hop na eksena bilang isa sa mga pinakamagaling na lyricista, punchline MC, di ba? Siya na yun, pare. So, pagdating na flip top, iba na rin kagad siya. Oo. Iba na yung aura niya nun eh. Oo. Sige. So yun, masaya ka dahil Looney. Sa kanya ako nakafocus nun kasi isipin mo kasi ang Cloud9 nang dating sa akin nun na wala pa yung flip top, nakikinig ako kay Looney. Idol ko rin siya sa kanta, multi. Yeah. Tapos lahat ng comment sa battle niya at battle ko, Looney versus Delo, inaantay nila. So, alam mo yung ipinangalawa nila ako kay Looney. So, yun pa lang, sabi ko, panalo na ako sa ganun pa lang. So noong panahon na yan, pare, yun ang nasa isip mo. Panalo ka na kasi tinidikit nila ako kay Looney. Hindi kasi ako, pare, ang mindset ko, noong mga panahon na yan, hindi ako papayag eh. Ganun lang yung pagiging competitive ko dati na, kunwari, sinabi na, kahit kanino, pagpalagay na kay Looney tsaka Batas dapat mag-battle. Looney, basta ganun. Para sa akin, hindi. Ako kailangan ng, ganun lang yung, paano ba, conditioning ko sa sarili ko simula dati pa. Pero, simula nung tumigil ako bumatel, nung na-realize ko na parang pwede na akong tumigil mag-rap, doon nagbago para sa akin. Kasi hindi ko na tinitingnan na kompetensya yung mga sila. Lahat kayo. Hindi na ganun eh. Hindi na ganun siya para sa akin. So, mas natutunan ko ma-appreciate kung ano yung meron yung bawat isa na inambag nung panahon na hindi na ako para makipagpatalasan. Kanya ngayon, sinasabi mo sa akin na parang ikaw, pakiramdam mo, panalo ka na dinidikit yung pangalan mo kay Looney.
astig. Dahil sa totoo, dapat nga ganun ang ano eh. Parang oo nga naman. Kung titingnan natin, pare, nagsimula tayo na, yun nga, sino ba naman yan? Pero Siya, para Looney. mailagay tayo sa level na medyo kapantay ni Looney, panalo na tayo doon, di ba? Yun siya. At mas ano pa ako dun, mas yung hugot ko dun, sobrang mas malalim pa dahil tingin ko sa sarili ko from nobody ako dun sa Tondo eh. Yeah. Na bilang rapper eh. Dahil unang-una, wala akong kakilalang rapper. Walang nakakaalam na nagra-rap ako ron. Magre-record ako sa 187. Yung kanta ko, ako lang nakakarinig sa MP3. O dun sa mga makakasalubong kong tropa, napapahiram ko yung Tapos yun lang. Tapos biglang si Looney, pinapakinggan namin to. Ang level niya, signed siya may album siya. Yeah. So yung ibinabangga yung pangalan ko ron, ang nasa utak ko parang hindi ko gusto manalo. Although hindi ko naman din nung level na hindi ko rin kaya talagang talunin si Looney. Pero nasa isip ko, hindi ko na gusto manalo, sabi ko. Makapag-spit lang ako, magkaroon lang ng Looney versus Delo, sabi ko, okay na ako. Babawi na lang ako kay Balakid, sabi ko. Para balanse naman, sabi ko. Para Pero nung labang ko kay Balakid, habang naglalaban kami, yung utak ko na kay Looney pa rin na magkalabang kami ni Looney. Ganun. Ano ba yun? Same night din yung battle yung tatlo? Okay. Same night, San Juan Gym. Tapos yun, habang nag-spit si Looney nun, pakiramdam ko hindi ako yung kalaban niya. Parang nanonood ako ng ibang battle niya. Kasi ang galing niya talaga mag-construct ng multi. Ako fan ako ng multi talaga. Mm-hmm. Tapos yung kay Balakid, na-appreciate ko naman siya. Kaya lang, medyo bata pa rin siya. Hindi pa niya ganong madalas din siya makalimot. Yeah. Pero matitindi din ang bitaw niya. Pero naramdaman ko lang sa kanya na parang nahirapan siya mag-prepare sa amin dalawa. Yeah. Hindi siya nakapag-focus. Pero parang yung battle niyo ni Balakid, mas marami pa siyang nasabi kumpara sa battle nila ni Looney. Tama? Medyo naka-rap pa siya doon kahit papaano, no? Tangina. Ahon 3. O pagkatapos sa Ahon 3, pare,